2022, dumami na po namin. Ngayon naman na 2025, kasama na po namin kayong lahat, kaya maraming salamat. Pero ngayong umaga po, I am very proud to introduce to all of us ang boses po ng bawat pasahero sa Congress. Number 1 po sa ating balota at syempre number 1 din po sa akin. Na ating congressman, parang kung kung sinasabi, sobrang bait po, lalo na po pagtulong. Mas mabait po siya. Kaya ito na po, number 1 po sa ating mga balota mula po sa Team BB, ang ating congressman, Roman Roque. Maraming salamat sa aking may bahay. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam po ninyo, kahapon, nagkaroon po ng isang seremonya. Nagkaroon po ng signing ng Peace Covenant. Kahapon po, tinatawag po ang bawat kandidato na tumatakbo dito sa lungsod ng Pasig, dito sa ating simbahan sa Santa Clara de Montepadre. Ang sabi sa amin ng COVID, lahat ng kandidato, invitado, mag-attend ng signing ng isang Peace Covenant. Isang covenant po para lahat kami mag-commit na mapayapa yung eleksyon, walang mandalaya, walang maninira, walang magsasabi ng masama, puro paglakad lang ang katapuan. Kahapon po, gusto ko lang ma-report sa lahat ng Pasigenyo. Ang buong team meeting andoon sa signing of Peace Covenant. Walang absent at hindi na po yun. Alas 8 ng umaga, kumpleto na po kami lahat. Ano po ibig sabihin yun? Ang PBB po, ang gusto natin, mapayapa, honest na eleksyon. Gusto natin marinig ang boses ng Pasigenyo. Pero alam po ninyo, bago kami pumunta kahapon sa Covenant, nung the night before, nakasama ko si Consel Bubuy Agustin. Habang nag-birthday ko kami ni Consel Bubuy, pinakita sa akin ni Consel Bubuy yung litrato na nakunan po niya noong 2019. Nung tumakbo pa lang kami bilang mayor at congressman. Sa litrato po na yun, kitang-kita po sa loob. Dalawa lang po kami, Mayor Vico. Pero may kasama kami independente. Nakatabi ko, si Kiko Musta. Kaya pa, hindi ko rin pupusin yan. Kahit kung makita niyo po yung mga larawan noong 2019, nung inibitahan rin po kami para sa isang signing sa Peace Covenant, dito naman naganap yun sa katedral. Kahit dalawa lang kami, kahit na isang independente ang kasama namin, kahit sa grupo, konti na po yung kasama namin ang yun. Marami ng Pasigenyo, medyo pinapabaka pa kung magpakita na kasama kami, yung mga panunod. Pero, kahit na konti kami, kahit dalawa, kasi independent lang kami, hindi kami natakot, pumunta kami katira, pumirma kami ng Peace Covenant, at pinakita po namin sa Pasig na hindi kami takot ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng bawat Pasigenyo. Alam po ninyo, makakagin rin naman, dito rin po nagkita-kita yung first rally na yun. Dito rin po yun. Pero mapapanggit rin mamaya yung mga ibang mga natin, yung mga ibang reforma. Pero siguro po, panahon na isang reforma na hindi nakapanggit, na dapat ay mapanggit rin.
Alam po ninyo noong 2018, 2019, hindi ko maalala kung 2018 o 2019, naimbitahan kami mag-misa dito sa Papasilan. Noong nag-misa po kami sa Papasilan, again po, yung sa misa na yun, dalawa lang kami, yung si Shalani, lumamig sa misa na yun. Yung pani po, sa gitna po ng sermon niya, biglang nagbanggit sa bagay. Kasi mag-election na yun eh. Sabi ng pare, dun sa Papasilan nung nasa na yun, sinabi niya, ang hindi na maintindihan sa lungsod ng Pasig ay napakayaman ng lungsod natin. Pero nagtataka raw siya, malapit lang raw sa Matibran, ay meron isang lugar na kawawa po yung pinitirahan ng mga mamamayang Pasigeno. Ang sa akin, nagbibisa po ako doon. Pero pag nagbibisa ako doon, merong nilagay na makeshift na ladder para makapunta ako. Ang tinuturo po niya ay yung prepare sa Malinaw. Sinabi po niya maliwanag doon, bakit napakalapot sa Matibran, mayaman ang lusot ng Pasig, pero hanggang ngayon, gano'n pa rin ang tirahan ng mga nandun sa prepare sa Pasig. Pero ngayon, gusto kong masabi sa inyo, nabili na ng lungsod ng Pasig yung mga lupa doon sa Big Fair at malapit na maumpisahan yung pagbabago ng paninirahan doon ng mga naninirahan sa Big Fair. Noong isang araw po, nandun na naman po kami sa Ismar. Sa Kalawaan. Sa Kalawaan po, yung sa Ismar. 4 na dekada na po doon, naninirahan yung mga tao. Again po, tuwing eleksyon, ipapangako sa kanya na makukuha nila yung lupa. 4 na dekada po sila naghintay. Pero, nung isang araw po, andun po kami lahat para sa pirmahan yung individualization ng lupa na ibebenta ng city sa bawat naninirahan sa Ismar sa Barangay Kalawaan. Alam po ninyo, importante po itong mga dating pangako ng bigay na ngayon nakikita po natin na magagawa na. Alam po na meron nasasabi, Congressman, sana mas mabilis ang ginawa. Pero sana maalala natin, dumaan tayo sa pandemic. Noong paano ang pandemic po, halos 3 taon, lahat tayo nagtutulungan para lang sa survival. Alam din natin ang totoo, walang perfectong tao. Alam natin ang totoo, walang perfectong team. Pero hindi na po ninyo, paungo naman po tayo dun sa tamang direksyon. Alam po ninyo, madali kasi nagbubuha ng mga programa, lalo-lalo na kung may pera. Kasi kung may pera naman, kung mayaman naman ang Pilipinas, kung mayaman ang sosyedad, ang dali po talaga. Kasi pera naman ang tao yan. Pero yung pinakita po ng PBB, sa pamumuno, ni Mayor Vigo, ni Vice Mayor Dodot, at bawat konsehal, ay nag-introduce po ng good governance. Sinigurado po nila na maayos yung paggamit ng pera. Kasi ang dali po eh, papakumatak, madali yun. Pero ginawa nila, sa tama, nilagay yung pondo sa mga pangangailangan ng taong bayan. Pero, tatanungin nyo naman po, Congressman, ano naman ang ginagawa natin sa Kongreso? Sa Kongreso po, tayo ang chairperson ng Committee on Basic Education and Culture. Tayo rin ang tumatayo ng chairperson ng NCOCU. Alam naman natin lahat, marami ng reforma ang nangyayari, lalo sa education. Pero mayroong isa na talagang lagi kong binabanggit at gusto kong banggitin muli ngayon. Isa sa talagang pinipilit natin at naipasok na po sa Kongreso, pero hindi pa pumapasa ng Senado. Pero hopefully mangyari na po. Gusto na po natin amyentahan ang napakapahirap ng K-12 program. Panahon na po na amyentahan natin yung K-12 na yan, kasi sa totoo lang, nung pinangako yan, nung 2012-2013,
Ano ang sinabi sa atin? Pag nagtapos ka ng grade 12, may maganda kang trabaho. Ano sinabi nila? Pag nagtapos ka ng grade 12, college ready ka. Yun ang sinabi ko nila. Ang sabi pa nga sa atin, kailangan natin ng grade 12. Bakit? Eh, paano po kung mag-aral abroad? Kung kailangan ng grades 11 and 12. Paano kung magtrabaho para abroad? Kailangan ng grades 11 and 12. Pero nandito lang po tayo 2025. Alam po namin yung epekto ng grade 12. Sa totoo po, ilan po ba talaga ang nag-aaral abroad ng Pilipino? Yung mayayaman lang po, 85 to 90% ng Pilipino, dito rin sa atin nag-aaral. Hindi na kailangan ng 11 and 12. Pangalawa, ang sabi rin po nila, para magtrabaho ka abroad, kailangan mo 11 and 12. Pero totoo, yung mga nakatapos na mayayaman, nakatrabaho, ng magagandang trabaho sa 11 and 12. Ang totoo po, karamihan ng Pilipino na trabaho abroad, hindi mo kailangan ng 11 and 12. Sapat na yung hanggang grade 10, makakuha mo yung trabaho na kuha. Sabi nila, job ready. Di ba yung tech contract? O ano po nangyari sa tech contract natin? Una, sabi nga sa ating mga estudyante, para mag-on the job sila, nagbabayad pa yun ito para maka-on the job training. Ang binibigay sa kanila, MCQ lang. Dapat o, mas mataas doon. Eh yung mga academic track, ano nangyayari po? Pag nag-academic track ako, anong ginagawa po sa iyo doon? 31 subjects. Pagkamali ka ng strand, magdadagdag pa ng subject sa kolehiyo. Halimbawa, pag hindi ka nag-STEM, tapos gusto mo mag-kolehiyo, ang gagawin ng college, magdadagdag na subjects na hindi ka raw STEM. Pinahaba na nila yung elementary, pinahaba pa ang kolehiyo. Eh kung gusto mo mag-psychology, kailangan nag-use ka. Pag hindi ka nag-use, dadagdagan ka na naman ng subject sa kolehiyo. So nangyari po, hindi ito, pinahaba po nila ang elementary, pinahaba po nila ang kolehiyo. Ano po nangyari? Pahirap po sa taong bayan, pahirap sa mag-aaral, pahirap sa pamilyang Pilipino, tapos hindi naman manager, hindi rin job ready. Ang sabi ko nga, tigil na natin ang kalbuhan. Ngayon, kung talagang gusto nila, 11 and 12, ang sabi ko, ang galing na ang mga track. Wala nang tracks. Wala nang strands. Wala nang 31 subjects na ituturo. 8 na lang. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Yung mga subjects sa first year college. Para pag natapos mo yun, pwede ka mag-advance placement sa college. Pag napasa mo yun, i-credit yung kinuha mong subject sa grades 11 and 12. At mapabawasan yung kaon mo sa kolehiyo. Pero may bonus pa po ako na isa sa ginawa kong brain. Pag natapos ka ng grade 10, lahat ng estudyante natapos ng grade 10, pwedeng kumuha ng honors exam. Pag pumasa ka ng honors exam, accelerated ka na sa first year college. Hindi ka natataan ng grades 11 at grade 12. Alam mo nyo, marami pa akong sinubagitin na iba. Pero sa mga darating, ipapangitin ko kung isa. Pero hindi na rin, para hindi masyadong magulo. Alam po ninyo, ako ang gumawa ng Unifast Law. Kahit tingnan po ninyo records, ako ang principal author ng